Mabaging Diyos Ama na nasa langit, kami po ay labis na nagpapasalamat sa inyo pong biyaya at pag-ibig. Ama, maraming salamat po sa pagliligtas sa amin mula sa walang pagkawasak doon po sa impyerno. At nagpapasalamat din po kami sa pagbibigay niyo sa amin ng pagkakataon na muling magkaroon ng hiram na buhay sa araw na ito upang kami po ay makapagpatuloy. Idinadalangin namin namang Diyos yung labis na pagpapasalamat sa natapos po na Buena Vista Bible Seminar. Alam po namin na ikaw yung tumulong at nanguna sa gawaing ito, kalakip ng panalangin ng mga brothers and sisters. Kaya lahat ng papuri at kaluwalhatian, Ama, ay ibinabalik namin sa inyong pangalan. Malapit na rin po yung aming Grand Bible Seminar na papangunahan po ni Pastor Jason. Dalangin po namin, Panginoon, ikaw po nawa yung gumamit sa mga brothers and sisters ng Santa Rosa Church at mag-akay ng mga ligaw na kaluluwa na makarating dito po sa aming church building upang makadalo sa Grand Bible Seminar. Higit sa lahat, Ama, tulungan niyo rin po kami na makapaghanda sa paparating na summer retreat. Idinadalangin namin na idagdag niyo po yung mas maraming bilang na mga naligtas na kaluluwa sa amin nang sa ganyan makapagbigay po kami ng kaluwalhatian sa inyo. Pagmula po sa simula hanggang sa matapos, hinihiling po namin na kayo po nawa yung gumabay at magbigay ng salita na aming kinakailangan. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesukristo. Amen. Para po sa unang verse, buksan natin sa John chapter 5, verse 17. Sa 1, kapitulo 5, sa versikulo 17, 1 kapitulo 5 sa versikulo 17. John chapter 5 sa verse 17. Kung nakita niyo po yung 1 kapitulo 5 sa versikulo 17, basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Kaya muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. So bago ko po umpisahan at ituloy yung aking sermon, I kindly ask na batiin niyo po yung katabi ninyo. Magandang umaga po, brother. Magandang umaga po, sister. Ayan. Hindi peace be with you, ha? Magandang umaga. Okay? So, sa araw na ito, nais ko pong ibahagi yung sermon na mayroong pamagat na The God Who Restore. So, bago ko po ipagpatuloy yung aking sermon, nagpapasalamat po ako sa ating mga brothers and sisters ng Santa Rosa. I know you pray much para sa ating Buena Vista Bible Seminar because nararamdaman ko, nakasama ko kayo sa likod ko habang ipinapangaral yung Ebanghelyo. Merong mga bagong naligtas at meron din pong mga kapatiran na nasigurado talaga nila yung kanilang kaligtasan during the time ng Buena Vista Bible Seminar. Kaya maraming salamat po sa mga kapatirang nagsakripisyo at nagbigay ng abot ng inyong makakaya para sa ating gawain. Hindi man po kayo nababanggit, pero alam ng Diyos ang ginagawa po ninyo para sa Ebanghelyo. Kaya dito, sa ating main verse, sinabi po, subalit sinagot sila ni Jesus, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking Ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Kaya yung Diyos, Ama, ay patuloy sa paggawa, at yung Panginoong Jesus ay patuloy sa paggawa. Dito po makikita po natin yung gawain ng Diyos na nagpapanumbalik. Yung gawain ng Diyos na tinutulungan niya yung mga tao na makabalik sa Kanya. Alam po natin, in the time of Garden of Eden, yung mga tao ay nagsimulang lumayo sa Diyos. Tignan po natin, Roma, sa chapter 5, sa Roma chapter 5, sa verse 12, Roma, Kapitulo 5 sa versikulo 12. Basahin po natin yung verse 12, 3, 2, 1. Kaya't kung paanong sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at sa pamamagitan ng kasalanan ay ang kamatayan, kaya't dumating sa lahat ng mga tao ang kamatayan sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya sinabi ng Panginoong Jesus, patuloy sa paggawa yung aking Ama at ako'y patuloy sa paggawa. So ano po yung ginagawa ng Panginoong Jesus? Tinutulungan niya yung mga makasalanan na makapanumbalik
mapanumbalik sa Diyos o sa madaling sabi, maligtas. Kaya sa atin, gusto ko pong ibahagi ngayon yung mga bagay na ginagawa ng Diyos, kung paano niya pinapanumbalik yung mga makasalanan at kung paano niya pinanunumbalik yung mga taong naligtas na po. So, tignan din po natin sa Genesis chapter 3. Ito po yung background nung John chapter 5 verse 17. Genesis chapter 3 sa verse 6 po. Aklat ng Genesis sa kapitulo 3 sa bersikulo 6. Basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Kaya't nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin, nakakalugod sa paningin na dapat nasain upang maging matalino, siya ay pumitas ng bunga nito at kinain ito. At binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at siya ay kumain. So alam po natin yung kwento. From the time of Adam and Eve, kumain sila ng ipinagbabawal na bunga. At dahil dito, namatay yung kanilang espiritu, sila ay nawalan ng koneksyon sa buhay na Diyos. Kaya, kinakailangan nilang palayasin mula sa Garden of Eden dahil sa kasalanang ito. Pero kung titignan po natin ng maigi, yung Diyos, mula nang nagkasala yung tao, hindi talaga nagkaroon ng tunay na kapahingahan yung Diyos. Bakit? Nagpatuloy yung Diyos sa paggawa para panumbalikin yung mga taong nahulog sa kasalanan o nahulog sa pagsuway. Kaya makikita po natin dito, yung Diyos, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi siya humihinto na panumbalikin yung mga makasalanan sa Kanya. Tignan din po natin Romans sa chapter 1. Sa Romans chapter 1 sa verse 16. Romans chapter 1 sa verse 16. Basahin po natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Kaya dito, makikita po natin yung pamamaraan ng Diyos kung paano niya po pinapanumbalik yung mga makasalanan. Number 1, sa pamamagitan po ng Ebanghelyo. Sinabi ni Apostol Pablo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Yung mga makasalanan, wala silang lakas na makabalik sa Diyos. Gamit yung kanilang sariling abilidad, kakayanan, hindi nila kayang bumalik sa Diyos. Gayunpaman, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, magagawa nilang makabalik sa Diyos at mapanumbalik sa Diyos. Kaya dito, kailangan nating ipangaral sa mga makasalanan yung pong tinatawag na ebanghelyo o mabuting balita. Kung bubuksan natin yung ating bibig, po pwede silang makapakinig at maligtas. Ngunit kung hindi natin bubuksan yung ating bibig, hindi sila makakapakinig at hindi rin po sila maliligtas. Kaya nasa atin po yung responsibility na dapat nating ipangaral po yung ebanghelyo. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. So pagpasensyahan niyo po yung boses ko kasi hindi po ganun kaganda yung kalusugan ko ngayon. Kaya please pray for me po. Pero bago natin ipangaral yung ebanghelyo, we must assure yung isang mahalagang bagay. Tignan natin sa Luke chapter 1. Luke chapter 1. Sa Luke chapter 1, sa verse 16. Aklat ni Lucas, sa kapitulo 1 po, sa bersikulo 16. Aklat ni Lucas, chapter 1, sa verse 16. Basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. Yung mga salitang ito ay nagpapatungkol kay Juan na tagapagbautismo. Sinabi ng Bible, marami sa mga anak ni Israel ang panunumbalikin niya sa Panginoon nilang Diyos. So yung tungkulin ni John the Baptist ay para tulungan yung mga anak ni Israel na makapanumbalik sa Diyos. So ano po yung kailangan nating i-assure bago natin i-preach yung gospel sa mga tao, gaya ng ginawa ni John the Baptist? Tignan po natin.
Luke chapter 3. Sa Luke chapter 3, magmula verse 2 hanggang verse 6. Aklat ni Lucas, sa kapitulo 3, magmula bersikulo 2 hanggang bersikulo 6. Ito po yung ginawa ni Juan na tagapagbautismo bago dumating yung Ebanghelyo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Luke chapter 3, sa verse 2 hanggang 6. Medyo mahaba, pero basahin po natin ng marahan. 3, 2, 1. Sa panahon ng mga pinakapunong pari na sina Anas at Caifas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. Siya'y nagtungo sa buong lupain sa palibot ng Jordan na ipinangangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaías, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, bawat libis ay matatambakan, at bawat bundok at burol ay papatagin, at ang liko ay tutuwirin, at ang mga baku-bakong daan ay papantayin. At makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. Sinabi po dito, sa panahon ng pinakapunong pari na sina Anas at Caifas, dumating ang salita ng Diyos kay Juan na anak ni Zacarias sa ilang. So ano po yung salita ng Diyos na dumating sa kanya? Sinabi po sa verse 3, bandang gitna, na ipinangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. So gusto ko lang pong itackle o itouch yung part na to. Sinabi, ipangaral ang bautismo ng pagsisisi para sa kapatawaran ng mga kasalanan. Yung baptism na ginagawa ni Juan na tagapagbautismo, ayun po ay bautismo ng pagsisisi. Hindi po ibig sabihin na binautismo niya yung mga tao ay ligtas na po sila. Kundi, ipinangaral niya muna yung bautismo ng pagsisisi sa mga tao para ma-prepare sila sa pagdating ni Jesus. Kaya sinabi sa verse 4, gaya ng nasusulat sa aklat ng mga salita ni Propeta Isaías, ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon at tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Sinabi po, isang tinig na sumisigaw sa ilang. We must, kailangan nating alalahanin, whenever we preach the gospel, tayo po ay gaya ng isang tinig lamang. Masave man yung tao na yun o hindi, walang ambag o walang kalwalatian para sa atin. Yung lahat ng glory ay para sa Diyos. Kasi nga, gaya lang tayo ng isang tinig. Gayunpaman, dito si Juan na tagapagbautismo, sinabi niya, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ano po yung ibig sabihin nito? Bago natin ipangaral yung Ebanghelyo, we must preach yung tunay na pagsisisi. Si Juan na tagapagbautismo, bago dumating yung Panginoong Jesus, nauna siyang ipinanganak at nauna po siyang nangaral sa Panginoong Jesus. Ipinangaral niya sa mga Israelita na sila'y mga makasalanan at sila'y hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Kaya kailangan din natin ipangaral sa mga taong nakapaligid sa atin para sila'y makapanumbalik sa Diyos yung tunay na pagsisisi. Kung walang tunay na pagsisisi, walang tunay na kaligtasan. Kailan ba nagsisimula yung isang peking Kristiyano? Kapag walang pagsisisi. Yes, you can understand the gospel dito. Pero wala dito. Bakit ganon? Kasi walang tunay na pagsisisi. Pwede mong i-recite yung Hebrews chapter 9 verse 12 nang walang tingin sa Bible. Pero deep inside, wala ka talagang connection sa verse na yon. Bakit? Kasi wala pang tunay na pagsisisi. Hindi pa nabuo sa iyo yung takot tungkol sa Diyos, tungkol sa kasalanang ginagawa natin. Kaya tignan po natin Mark chapter 1, aklat ni Marcos, kapitulo 1, sa bersikulo 15. Aklat ni Marcos sa kapitulo 1, sa bersikulo 15, basahin po natin, 3, 2, 1. Na sinasabi, naganap na ang panahon at malapit na ang kaharian ng Diyos, kayo magsisi at manampalataya sa Ebanghelyo.
Kaya bago yung pananampalataya sa Ebanghelyo, ano po yung nauna? Pagsisisi. Kaya before we preach the gospel, we must check kung talaga bang yung mga taong ini-invite natin ay mayroon ng tunay na pagsisisi. Kasi kung wala yon, isang peking Kristiyano yung mabubuo. Kaya kailangan natin i-check ng mabuti kung talaga bang yung taong ito ay nagkaroon na ng tunay na pagsisisi. Kung talaga bang ready na yung heart niya para tanggapin yung gospel. Balikan po natin yung Luke chapter 3. Sa Luke chapter 3, sa verse 4, sinabi, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, tuwirin ninyo ang kanyang mga landas, bawat libis ay matatambakan, at bawat bundok at burol ay papatagin, at ang liko ay tutuwirin, at ang mga baku-bakong daan ay papantayin. So ano po ito? Kinakailangan nilang maintindihan yung pong mga maling paraan ng kaligtasan na hindi magdadala sa kanila sa langit. Kasi minsan, kahit na iniintindihan nila yung gospel, they insist na kailangan pa rin nilang gumawa ng mabuti. Sinasabi ng iba, kailangan pa rin nilang magsimba. Sinasabi ng iba, kinakailangan pa rin nilang mag-prayer of acceptance. Pero sa Bible, hindi po talaga angkop yung mga bagay na yon para tayo po ay maligtas. Kailangan nating ihanda yung daan ng Panginoon. Paano po yun? Kailangan natin i-preach yung repentance na sila ay mapupunta sa impyerno. Sa evangelism, we don't need yung sugar coating. Bakit? Yung Diyos, yung nagliligtas, hindi po tayo. Kahit na anong ganda ng salita mo, kung hindi mo kasama yung Diyos na kumikilos, never ka makakapag-save ng ligaw na kaluluwa. Kaya we need to preach yung salita ng Diyos. Pero, pagdating sa approach, bawat tao, meron po yung kanya-kanyang approach. Iba-iba yung approach sa kanila. Hindi porke umubra yung approach na ito sa iyo, sa kanila, halimbawa, yung unang approach, hard. Talagang makasalanan ka, pupunta ka ng impyerno, mali ito, mali yan. Pwede po yun sa ibang tao. Pero pagdating sa ibang part, kailangan yung ipaliwanag ng mabuti kung bakit hindi ganon. Kasi nasasaktan sila at kapag nasaktan sila, yung kanilang heart ay nagko-close pagdating sa gospel. Ang goal natin, makapagligtas ng kaluluwa. Hindi makapuksa o hindi masayang yung kaluluwa. Kaya kailangan natin ng wisdom pagdating po sa approach ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya dito, ipinreach po ni John the Baptist yung repentance, kaya sa verse 6 ng Luke chapter 3, sinabi, at makikita ng lahat ng laman ang pagliligtas ng Diyos. They could be saved kapag nagkaroon sila ng tunay na pagsisisi. Kaya sana, sikapin nating tulungan yung mga ligaw na kaluluwa na maligtas sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero before that, we must check kung meron na ba silang tunay na pagsisisi. Tingnan din po natin Isaiah chapter 55 sa verse 7. Aklat ni Isaías, kapitulo 55 sa versikulo 7. Aklat ni Isaías sa chapter 55 sa verse 7. Isaías po 55 sa versikulo 7, basahin po natin. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Sinabi ng Bible, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. At manumbalik siya sa Panginoon. So bago yung panunumbalik sa Panginoon, kailangan malaman o kailangan lisanin ng masama yung kanyang lakad at ng liko yung kanyang mga pag-iisip. Kailan po yun nangyayari? Tuwing session 4 ng ating Bible seminar. Kaya kapag session 4, kailangan nating tulungan yung mga invitee na makapakinig po ng maayos. So, yung Bible seminar po natin, napakaganda po nun. From 1 to 5, talagang napakaganda ng pagkakaayos po ng Bible seminar. Pero yung isang technique para makapag-evangelize po tayo ng mainam, Day 1 pa lang, kausapin nyo na po sila kung ano po yung natututunan nila sa Bible seminar. Halimbawa po, ako po ay counselor dati. Ang isip ko, tuwing session 4 at 5 ko lang kakausapin yung mga invitee sa church.
Day 1 to 3, hahayaan ko lang muna sila. Pero hindi po pala yun effective. So day 1 pa lang, kausapin nyo na sila. Ipaliwanag nyo yung tungkol sa mga napakinggan nila, at kung may namintisan man sila, ipaliwanag po natin, i-share po natin yung mga natutunan natin. Then, makalaki po yung magiging tulong doon sa kanila para maalala po nila yung mga bagay na kanilang napakinggan. Para pagdating ng session 4, yung repentance ay madali na lang pong ipangaral sa kanila. Madali nilang ma-accept yung salita ng Diyos. Kaya dito sinabi, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip. Pagkatapos noon, sinabi po, at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Matatanggap nila yung kapatawaran ng kasalanan pagkatapos po ng tunay na pagsisisi. Kaya sana, sikapin po talaga natin na tulungan sila na maunawaan yung tunay po na pagsisisi. Tingnan din po natin sa Isaiah, sa chapter 44, sa verse 22. Dito po binanggit yung patungkol sa panunumbalik. Isaiah chapter 44 sa verse 22. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Aking pinawi na parang ulap ang mga pagsuway mo at ang iyong mga kasalanan na gaya ng ambon. Manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Kaya sinabi, yung ating mga kasalanan na parang ambon ay pinawi na ng Diyos. Yung ating mga kasalanan o pagsuway na parang ulap ay pinawi na ng Diyos. Kaya sinabi po, manumbalik ka sa akin sapagkat ikaw ay tinubos ko. Yung mga makasalanan, makakapanumbalik sila sa Diyos kapag mayroong tunay na pagsisisi. At kung pananampalatayanan nila yung ginawa ni Jesus. Dito, yung panunumbalik ay nangangahulugang paniniwala o pagsampalataya. Alam natin, hindi lang tayo yung nakakaunawa nung ginawa ni Jesus sa krus. Pero bakit maraming tao yung hindi paligtas? They don't believe doon sa walang hanggang katubusan. Una, kasi hindi nila alam. Wala pang tumulong sa kanila na ipaunawa yung walang hanggang katubusan. Pangalawa, kahit na narinig na nila, ay ayaw talaga nilang sampalatayanan. Gayunpaman, makakapanumbalik yung makasalanan kung paniniwalaan niya yung ginawa ni Jesus. Kaya gawin po natin yung ating best na ipangaral sa kanila yung pagsisisi at yung pong ebanghelyo. Ngayon, sa atin na mga naligtas na, napakahalaga po ng posisyon ninyo sa church. Meron po kayong mahalagang responsibility at tungkulin sa ating church. Tignan natin. 2 Korinto sa chapter 5 sa verse 8. 2 Korinto sa chapter 5, verse 18. 2 Korinto, kapitulo 5, sa versikulo 18. Sorry po. 2 Korinto sa chapter 5 sa verse 18, basahin po natin, 3, 2, 1. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, ay binigyan niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ngayon, kung nasigurado na natin yung pagsisisi sa kanila at talagang naunawaan nila yung gospel at tunay silang naligtas, sa ating mga naligtas, ibinigay po yung tinatawag na ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano po yung ibig sabihin nun? Ibinigay sa atin yung ebanghelyo upang ipaunawa rin po natin sa iba. Dito, yung mga makasalanan, pinagkasundo sila sa pamamagitan ni Kristo. Sinabi sa bandang gitna, sinabi po, na tayo'y ipinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Ngayon, meron na po tayong ministry. Ano po yung ministry mo? Evangelism. Sabi ng iba, ay wala akong ministry sa church. No. Pagka-save mo pa lang, meron ka ng ministry. Yung ministry mo ay ministeryo ng pakikipagkasundo. You must preach the gospel sa mga ligaw na kaluluwa. Kaya sana, tulungan natin sila. Tayong mga nakaunawa na ng ebanghelyo ay magagawa ring ipaunawa yung ebanghelyo sa iba. Ang goal ng evangelism, kung ano yung Christian life, kung
ano ka ngayon, dapat ganun din yung mai-evangelize mo. Kaya sana, gawin po natin yung ating best na ma-share po yung gospel, lalo na po sa papalapit na Grand Bible Seminar. Yes, we can have yung great preacher. Pero kung wala yung mga member at yung prayers ng bawat brothers and sisters at yung preparation, kahit na magaling pa yung tagapagsalita natin na kunin, kahit sikat pa siya, walang magagawa yon kung hindi tayo magpe-prepare. Kaya sana, kung paanong malaki yung ating gawain, malaki rin dapat yung ating preparation. Mas matagal yung preparation, mas maganda. Kasi mas makakaasa tayo sa magandang resulta galing sa Diyos. Kaya dito, ibinigay sa atin yung ministeryo ng pakikipagkasundo. Ano po yun? Yung pangangaral ng Ebanghelyo. Ngayon, ano ba yung nagiging hadlang para sa mga makasalanan na makabalik sa Diyos? Diba? Ang goal natin, ang goal ng Diyos, ang lahat ng mga tao ay maligtas at makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ngayon kung sila ay naligtas na at na ipapangaral natin yung Ebanghelyo, ano-ano yung mga bagay na nagiging hadlang para sa kanila na makabalik sa Diyos? Tignan natin. Awit sa chapter 51, sa verse 4. Aklat ng Awit, chapter 51, sa verse 4. Awit chapter 51, sa verse 4. Basahin po natin ng sabay yung Awit chapter 51, sa verse 4. 3, 2, 1. Laban sa iyo lamang ako nagkasala, at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang tungis sa iyong pag-atol. Sinabi ni David sa kanyang panulat, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin. Ano ba yung nakakahadlang para sa mga makasalanan na makabalik sa Diyos? Number 1 at pinakapangunahin talaga, kasalanan. If we have sin, we can never help yung mga sinner na makabalik sa Diyos. Yung pinaka number 1 na sagabal sa ating evangelism ay kasalanan. Kahit na magaling ka pa at kahit sa tingin mo ikaw lang yung nagagamit at walang choice yung church, no. Kahit ikaw lang yung nandito at pwedeng ikaw lang yung magamit pero marumi ka, God will never use you. Kahit na makapag-invite ka, sure ako, 100% hindi yun magiging effective. Kaya yung number 1 cause ng hindrance para makabalik yung mga makasalanan sa Diyos ay kasalanan. Tingnan din po natin Awit, chapter 90, sa verse 8. Aklat po ng Awit, sa chapter 90, sa verse 8. Aklat po ng Awit, chapter 90, sa verse 8 po. Chapter 90, sa verse 8. Basahin po natin, 3, 2, 1. Inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan, sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Sinabi ng Biblia, inilagay mo ang aming kasamaan sa iyong harapan, at sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Whenever we commit sin, alam nyo ba kung saan tayo gumagawa ng kasalanan? Sa harapan ng mukha ng Diyos. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, kahit sa tagong lugar, ginagawa mo yan sa harapan ng Diyos. Naiintindihan niyo po ba ako? Kaya kapag gumagawa tayo ng kasalanan, or bago ka gumawa ng kasalanan, you must think, nasa harapan ka ng Diyos. Kumbaga, nandyan siya sa tabi mo at tinitignan niya yung kasalanan mong ginagawa. Kung iisipin niyo po yung Diyos na sa Latin word po ay coram Deo, in the presence of the Lord. Kung iisipin niyo po yung character ng Diyos na Emmanuel at ganon, nasa palagi natin siyang kasama, mahihirapan tayong gumawa ng kasalanan. Kaya dito, sinabi, sa liwanag ng iyong mukha ang lihim naming kasalanan. Dagdag pa, Awit chapter 51 sa verse 13. Awit chapter 51 sa verse 13.
Awit chapter 51 sa verse 13. Basahin po natin ang sabay. 3, 2, 1. Kung magkagayo ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Sabi po dito, kung magkagayoy ituturo ko sa mga sumusuway ang mga lakad mo at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Sa katunayan po, meron tayong kapangyarihan na panumbalikin yung mga makasalanan sa Diyos. Sa pamamagitan po yun ng gospel. Pero, sabi dito, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Gaya ng sinabi ko kanina, if you preach the gospel, makakapanumbalik sila sa Diyos. Pero, kung hindi mo ipapangaral, hindi sila makakapanumbalik sa Diyos. Gayunpaman, kahit ipangaral mo po yung ebanghelyo, kung marumi ka naman, hindi gagamitin ng Diyos yung sakripisyo mo. Sabi dito, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Yung mahal mo sa buhay, manunumbalik na sana siya kung hindi ka nagkasala. Yung kapatid mo, yung kuya mo, yung mga kapitbahay nyo, yung katrabaho mo, yung classmate mo, at yung mga taong nakapaligid sa atin, yung kapitbahay natin, they can go back to God kung malinis po tayo. Pero kung tayo po ay may kasalanan, kahit na gawin mo pa yung 100% effort para sa evangelism, hindi magiging effective. Sabi ng Biblia, at ang mga makasalanan ay manunumbalik sa iyo. Ano yung kondisyon? Dapat malinis po tayo at banal po tayo. Yung isa sa pinakamahalagang armas ng naligtas ay holiness. Kung tayo ay banal, magagawa po nating tulungan yung mga brothers and sisters na maging banal. Magagawa natin silang tulungan na makapamuhay ng maayos na Christian life. At kung tayo ay banal, magagawa rin natin tulungan yung mga taong hindi paligtas na maging banal sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya yung kabanalan, malaking portion ng Christian life po natin, yung malaking ambag po nito sa ating Christian life. Kasi nga, kung hindi tayo banal, hindi natin magagawang maipangaral yung ebanghelyo. Kaya sana, para makapanumbalik yung mga makasalanan, we must clean yung ating sarili. Panginoon, meron bang nakatagong kasalanan na hindi ko pa nasasabi sa iyo? Meron ba akong kasalanan na ginagawa na hindi ko alam na kasalanan sa harapan mo? Pakiusap, tulungan mo po akong maging malinis. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi sayang po. Parating na yung Grand Bible Seminar, di ba? At parating na po yung Summer Retreat. We spend much. Nagpapagod tayo, nagpipray tayo, iniiyakan niyo yung mga invitee ninyo. Pero bakit hindi sila masave? Kasi baka may kasalanan. Kaya tiyakin muna natin na malinis yung ating church. Yung sarili muna natin. Then, i-check natin kung malinis ba yung ating church. Yung paglilinis o pagpapanatili ng kabanalan ng church ay hindi lang po ginagawa ng pastor. Dapat yung lahat ng mga member, we must have yung one mind na dapat malinis yung ating church. Naintindihan niyo po ako? Yes. We must preach the gospel ng mayroong malinis na buhay bilang isang naligtas. Kaya sana, sa paparating po na Grand Bible Seminar, i-prepare po natin yung heart natin. Yung mga bagay na hindi na karapat dapat sa harapan ng Diyos, unti-unti po natin yung alisin. At tulungan natin yung mga brothers and sisters na hindi nabubuhay sa kabanalan, na mabuhay ng may kabanalan. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Kasunod, ano ba yung nagiging hadlang pa para makapanumbalik yung mga makasalanan sa Diyos? Tingnan natin sa Luke chapter 21. Luke chapter 21 sa verse 34. Aklat ni Lucas, kapitulo 21, sa versikulo 34. Versikulo 34, Luke chapter 21, sa verse 34. Kung nakita niyo po, basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Subalit mag-iingat kayo sa inyong sarili
baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. Sinabi po, subalit mag-ingat kayo sa inyong mga sarili, baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa alalahanin ng buhay na ukol sa buhay na ito. At biglang dumating ang araw na iyon na parang bitag. So pangalawang bagay na nakakahadlang para po makapanumbalik yung mga makasalanan sa Diyos ay alalahanin sa buhay. Tingin ko naman wala namang umiinom sa inyo dito, no? Kung meron, pakiusap, ihinto nyo na po yun. Para sa kalusugan ninyo, hindi rin po yun maganda. Okay? Kung may bisyo po kayo na naninigarilyo, ihinto nyo na rin po. Hindi po yun nakakaganda sa inyong kalusugan. Bakit? Pag pinagtabi po sa panahon natin ngayon yung mga taong naligtas sa hindi ligtas, actually, mas mukha pang ligtas yung hindi. Bakit? Maayos silang manamit. Kapag yung mga Kristyano ngayon, nakikiuso na rin eh. Minsan, kahit kulang yung tela, sinusuot na. Diba? Minsan, kita pusod, off shoulder. Diba? Minsan, ang ikli ng suot, parang pupunta sa pageant, pero sa church naman pupunta. Minsan, ganun po. Pero after we got saved, kailangan nating magbago. Kung naninigarilyo ka noon, bawas-bawasan na natin ngayon. Kung nag-iinom, ihinto na po natin. At yung mga bagay na hindi ka nais-nais, ihinto nyo na po rin yan. Pero dito, ang gusto ko pong bigyan ng diin, sabi, at ang mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Minsan, mas iniisip ng mga naligtas sa Kristyano yung mga pisikal na pangangailangan nila kaysa sa evangelism. Tsaka na ako mag-evangelize pag okay na, kapag may budget na, kapag kaya na. No. Kailangan nating mangaral ng ebanghelyo, maganda man or pangit yung ating sitwasyon. Bakit? Halimbawa, sinasabi ng iba, wala akong budget. Wala akong maipang susupport sa invitee ko para maka-attend siya ng Bible seminar. Then, humingi ka ng tulong sa mga brothers and sisters, sa church, kay pastor. Tanungin mo sila kung ano yung dapat mong gawin. Hindi exception yung wala kang budget para hindi ka mag-evangelize. Then, iniisip ng iba na mas mahalaga yung physical na bagay kaysa sa kaligtasan ng mga ligaw na kaluluwa. Isipin niyo po ito. Kung yung nag-evangelize sa'yo, mas inisip niya na mas mahalaga yung physical na bagay bago kanya in-evangelize, tingin mo, naligtas ka kaya? I think, hindi po. Kaya, kailangan nating isipin, kung mahalaga yung kaligtasan ko, mahalaga rin yung kaligtasan ng ibang mga tao. May natutunan po akong isang prayer. Effective po ito. Kada umaga o pagising po ninyo, mag-pray po kayo. Ipag-pray nyo sa Diyos na ilapit niya sa inyo yung mga taong naghahanap talaga ng katotohanan. If you do so, makakatagpo mo po yung mga taong naghahanap talaga ng katotohanan. Pero kung hindi ka magpipray at hindi ka talaga magsisik kung sino yung mga taong i-evangelize mo at aantay ka lang, so hindi yung mangyayari. Kaya sana, di ba marami po kayong friends sa Facebook, meron kayong maraming kaibigan. So, i-check niyo po isa-isa kung sino yung pwede niyo ma-evangelize sa kanila. Marapit na po yung summer retreat. Alam niyo po kung ilan yung goal natin? Para sa summer retreat? Ilang libo po? 20K? So, this time, ang goal natin ay 13,000. Nationwide po yon. So, kailangan natin gawin yung best natin para sa ating church. So, hindi niyo po kailangang isipin, dapat maka-1,000 yung Santa Rosa doon. So, hindi naman po. Gawin niyo po lang yung best ninyo sa ating church. Then, God will do the rest para sa buong Life Word mission. Kaya sana, i-check niyo na po yung pwede ninyong maging target para sa summer retreat. Maganda, mas malayo, yung preparation mas maganda. Kasi kapag in-invite niyo po sila during the day na ng summer retreat, medyo mahirap na po yun. Kaya habang malayo pa, kahit wala ka pang budget, okay lang. Ipag-pray mo na magkaroon ka ng budget para may support tayo sa mga invitee. Gayunpaman, yung isa sa concern kung bakit hindi naliligtas yung mga tao dahil sa yung mga Kristiyano nakatuon sila sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito.
Dagdag pa, ano po yung nagiging hadlang para makabalik yung mga makasalanan sa Diyos? Kawikaan po, chapter 21 sa verse 25. Kawikaan 21, verse 25. Kawikaan po, 21 sa verse 25. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Ang pagnanasa ng tamad, ang sa kanya ay pumapatay, sapagkat ayaw niyang magpagal, ayaw magpagal ng kanyang mga kamay. Sinabi, ang pagnanasa ng tamad, ang sa kanya ay pumapatay. Kaya kung meron tayong pagnanais mag-evangelize, do it. Gawin mo. Kasi, yung tamad, meron din siyang desire. Ang problema lang, kinakatamaran niyang gawin yung pagnanais niya. Kaya sa atin, yung isang nagiging hadlang kung bakit maraming tao yung hindi naliligtas dahil tamad yung mga Kristiyano. Isipin niyo po ito, sa araw na maging tamad ka sa Christian life mo, merong isang taong napupunta sa impyerno. Pwedeng yung mahal mo sa buhay, pwedeng yung kaklase mo, pwedeng yung kapitbahay ninyo, o pwede yung taga sa inyo. Kaya isipin natin, kapag magiging tamad ako, mayroong isang kaluluwang mapapahamak dahil sa katamaran kong ito. Then, magkakaroon ka ng heart na mas maging masipag pa. Bakit ho? Kawikaan chapter 24 sa verse 11 hanggang 12. Kawikaan chapter 24, magmula verse 11 hanggang verse 12. Verse 11 hanggang verse 12, basahin po natin. Iligtas mo silang dinadala sa kamatayan at pigilin mo silang natitisod patungo sa katayan. Kung iyong sinasabi, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam ang mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa ay hindi ba niya nalalaman at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Kaya sinabi dito sa verse 12, narito, kung iyong sasabihin, narito, hindi namin ito nalalaman, hindi ba niya alam? Ang sa mga puso'y tumitimbang at siyang nagbabantay sa iyong kaluluwa, hindi ba niya nalalaman? Yes, pwedeng meron kang reason at sapat na dahilan para hindi mag-evangelize. Pero, kung itatapat natin yung ating dahilan sa Diyos, hindi yun po pwedeng maging dahilan talaga. Naintindihan niyo po ako? Kaya dito, sinabi sa verse 12, bandang dulo, at ang bawat tao ayon sa gawa niya ay di ba niya gagantihan? Bawat ginawa natin ay gagantihan ng Diyos. Kaya sana, kung nagiging hadlang yung katamaran para sa atin na makapag-evangelize, do your best na mag-isip ng way para higit na maging masipag. Naintindihan niyo po ako? Time will come, lahat tayo mamamatay. Hindi ko lang sure kung sino yung mauuna sa atin. Pero lahat ng ginawa mo dito sa lupa, it will be exchanged ng eternal glory doon sa kabilang buhay. Kaya sana, isipin po natin yung walang hanggan at yung kaligtasan ng ibang mga tao. Ngayon, ibinahagi ko po yung ilang dahilan kung bakit hindi nakakapanumbalik yung mga makasalanan sa Diyos dahil sa mga naligtas. Una, yung patungkol sa alalahanin ng buhay. Pangalawa, yung patungkol sa kasalanan, alalahanin ng buhay at patungkol doon sa katamaran. Then ngayon, gusto ko pong itakel bago tayo magtapos yung tungkol sa paano ba pinapanumbalik ng Diyos yung mga taong naligtas. Pwedeng yung iba sa inyo, nahihirapan na kayo sa Christian life. Parang meron na kayong part na gusto niyang umayaw o huminto na lang sa Christian life. So how can we be restored sa ating Christian living habang tayo pa ay nagpapatuloy? Tignan natin, Jeremiah chapter 23 sa verse 29. Ito po yung una. Jeremiah 23 sa verse 29. Aklat ni Jeremias, Kapitulo 23, sa versikulo 29. Basahin po natin ng sabay, Jeremiah chapter 23, sa verse 29, 3 to 1.
Hindi ba niya aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon, sabi po, hindi ba ang aking salita ay parang apoy at parang maso na dumudurog ng bato? Sabi ng Panginoon. Kaya yung salita ng Diyos ay parang apoy. Ipapaliwanag ko po. Kapag yung ating Christian life ay nanlalamig at yung ating Christian life ay parang napakahina, yung salita ng Diyos ay gaya po ng apoy. Paano po mapapanumbalik yung init ng isang Kristiyano? You must have yung words of God. Merong mga makamundong bagay sa ating puso na parang na-stuck na. Kahit anong gawin mong pagpipigil, kahit anong gawin mo na alisin yung bagay na yon, hindi talaga siya maalis-alis sa sarili mong pagsisikap. So paano mo siya maaalis? So paano maibabalik yung init mo sa Diyos, sa Christian life? Yung una, salita ng Diyos. Kaya ng salita ng Diyos sunugin yung mga makamundong bagay na nasa ating puso. Dagdag pa, at parang maso na dumudurog ng bato. Yung mga Kristiyanong makamundo, yung kanilang puso ay nagiging manhid. Number one, manhid sa kasalanan. Wala na silang pandama o napaka-less sensitive na nila pagdating sa sin. Kahit na nandun na sila sa kasalanan, hindi pa nila namamalayan na kasalanan na yung kanilang ginagawa. Kaya yung kanilang puso, nagiging manhid, nagiging parang bato. Sintigas ng bato. Kaya kapag nire-rebuke mo, sila pa yung galit sa iyo. Gayunpaman, yung salita ng Diyos para siyang maso. Kaya niyang durugin yung ating puso na matigas, na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya number one, para makapanumbalik tayo sa Diyos, yung mga naligtas, you must have yung salita ng Diyos. So paano ba mangyayari? O paano ba natin maibabalik yung dating alab ng ating Christian life o yung tinatawag na enthusiasm? Yung ating sigla ng Christian life ay nakadepende sa sigla ng pagbabasa mo ng Bible. Kung tamad ka sa Bible reading, sure ako, tamad ka rin sa Christian life mo. Yun po yung barometer ng Christian life natin. Kaya kapag medyo pansin mo na nasa-set aside mo na yung pagbabasa ng Bible, yung pagme-meditate, yung pagkakabisado, pag-isipan mo yung lakad mo. Pwedeng merong problema na yung Christian life mo. At para makita mo yung mali mo, hindi mo kailangan tignan yung brothers and sisters, yung Bible. Kapag iniharap mo yung sarili mo sa Bible, then you will come to know, ang dami ko palang kulang. Kaya, yung isang tip para maibalik po yung sigla ng ating Christian life ay, lagi po kayong makinig ng sermon. Halimbawa, si Pastor Lee, nag-preach siya ng sermon ngayong linggo. Halimbawa yung title, Abide in Me. Halimbawa lang po ha. So paano maibabalik yung sigla ng Christian life mo at yung init ng iyong buhay Kristiyano? Pakinggan mo po yung sermon na yon mula Monday hanggang Sunday. Isang beses kada araw, tuloy-tuloy hanggang sa ikapitong araw. Naintindihan niyo po ako? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday hanggang Sunday. Then, pagdating ng Monday, pili ka ulit ng sermon na papakinggan mo araw-araw sa loob ng isang linggo. Then, hanggang sa bumalik yung sigla ng iyong Christian life, huwag mong ihihinto yung ganong bagay. Pangalawa, have yung words of God sa iyong puso. Magkabisado kayo at least one verse a day or one verse a week. For example, Awit chapter 18 verse 1. Iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. So sa the whole week, kakabisaduhin mo siya, pagising mo, iniibig kita o Panginoon, aking kalakasan. Kapag may time ka, yun yung sabihin mo. Yun yung kabisaduhin mo. Sa ganung bagay, na-restore yung ating heart, yung sigla ng ating Christian life. At naaalis yung mga makamundong bagay at na-overcome mo yung tukso ng kalaban. Naintindihan niyo po ba ako? Tignan din natin, Hebreo, chapter 4, sa verse 12. Hebreo, chapter 4, sa verse 12. Hebreo, sa chapter 4, sa verse 12, basahin po natin.
Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at higit na matalas kaysa alinmang tabak na may at tumatagos hanggang sa pinaghihiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak sa buto, at may kakayahang kumilala ng mga pag-iisip at mga hangarin ng puso. Sinabi po dito, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay. Pero sa English translation, sabi po, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa. Yung mabisa ay powerful sa English translation. Ibig sabihin, merong kapangyarihan yung salita ng Diyos na ibalik yung sigla ng ating Christian life. Kaya unang tatakbuhan natin kapag nanghihina, nanlalamig, at parang walang lakas yung Christian life, yung salita ng Diyos. Una, reviewin mo yung mga verse tungkol sa kaligtasan. Pangalawa, reviewin mo yung mga verse tungkol sa pag-aabide sa church. Pangatlo, reviewin mo yung mga verse tungkol sa obedience, yung sa mga dapat mong gawin bilang naligtas. Sa ganung paraan, napapaalalahanan tayo at yung ating heart ay parang nare-reset para magpatuloy ulit para sa Diyos. Tignan natin, Pilipos, sa chapter 2, sa verse 16. Pilipos, sa chapter 2, sa verse 16. Basahin po natin ito ng sabay, 3, 2, 1. Na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalma ng walang kabuluhan. Dito, yung key point, sabi, na nanghahawakan sa salita ng buhay upang maipagkapuri ako sa araw ni Kristo. Bakit? Na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalma ng walang kabuluhan. Yung mga Kristiyano na walang salita ng Diyos, wala silang tunay na wisdom. Kaya ginagawa lang nila yung kung ano yung gusto nilang gawin. Tumatakbo sila sa Christian life, hindi nila alam yung direksyon kung saan patungo. Pero dito, sinabi, hindi ako tumatakbo ng walang kabuluhan, ni nagpagalman ng walang kabuluhan. Kaya sana, we must have yung salita ng Diyos sa ating puso. Pero sa panahon natin ngayon, alam niyo po ba, mas kabisado ng Kristiyano yung laman ng internet kaysa sa laman ng Bible. Pag sinabi mo, asan yung aklat ni Ezekiel? Hahanapin sa bagong tipan. Asan yung aklat ni Lucas? Hahanapin sa lumang tipan. So kung matagal ka nang na-save, i-practice po natin. Kung pagpupuyatan mo pong kabisaduhin yung aklat ng Bible, madali lang po yon. Then, kung sisikapin mo magkabisado ng Bible verse, hindi po yon mahirap. Hindi mo pwedeng sabihing mahirap kung hindi mo pa sinubukan. You must try and prove. And then God will help you na hindi pala talaga mahirap. Kaya sana, sa tuwing tayo po ay nanghihina, kung gusto niyo pong ma-restore, balik ka agad sa salita ng Diyos. Pangalawa, ito po yung ginagamit ng Diyos o ginagawa ng Diyos para makapanumbalik yung kanyang mga anak sa Kanya. Gawa, chapter 4, sa verse 36. Gawa, chapter 4, sa verse 36. Gawa, aklat ng Gawa, chapter 4, sa verse 36. Basahin po natin yung verse 36, 3, 2, 1. Si Jose, isang Levitang tubo sa Cyprus, na tinuguri ang Bernabe na mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. Kaya dito, si Jose, tinagurian siyang Bernabe ng mga apostol, na ang kahulugan ay anak ng pagpapalakas ng loob. So ano po yung ibig sabihin nito? Pinapanumbalik ng Diyos yung mga naligtas sa pamamagitan din po ng mga brothers and sisters na nasa church. Dito, si Bernabe, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay anak ng pagpapalakas ng loob, son of encouragement. Among the brothers and sisters, meron din pong ganitong mga kapatid. Malakas mag-encourage. Malakas hikayatin o malakas manghikayat para makabalik yung mga brothers and sisters sa church. Instead of rebuking yung mga kapatid, yan talaga mali mo naman talaga yan eh. Kaya ka naalis sa church eh.
So wag ganon. I-encourage natin sila na magpatuloy. So kung may mali, dapat natin ituwid. Tapos tanungin natin si pastor kung ano pwede mong gawin para makabalik ka sa church. So sa ganitong way, si Bernabe, naging instrumento po siya para makabalik yung mga brothers and sisters sa church at upang sila po ay magamit muli ng Diyos. Bibigyan ko po kayo ng example. Gawa chapter 9. Gawa chapter 9 sa verse 26 hanggang verse 29. Aklat ng Gawa chapter 9 sa verse 26 hanggang 29. Basahin po natin ito ng sabay. 3, 2, 1. Nang siya'y dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. Silang lahat ay natakot sa kanya sapagkat hindi sila naniniwalang na siya'y isang alagad. Subalit kinuha siya ni Bernabe. Harap siya sa mga apostol, isinalaysay sa kanila kung paano nakita niya sa daan ang Panginoon na nakipag-usap sa kanya at kung paano siya ay nangaral sa Damasco na may katapangan sa pangalan ni Jesus. Kaya siya ay naging kasakasama nila sa Jerusalem. Na nangangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoon, siya ay nagsalita at nakipagtalo sa mga Helenista at pinagsikapan nilang siya ay patayin. Kaya dito, sinabi, siya ay dumating sa Jerusalem, sa verse 26 po, siya ay dumating sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisama sa mga alagad. Si Pablo, after niyang maligtas, nagtungo siya doon sa Jerusalem. Tapos sinikap niyang mag-join sa fellowship kasama po yung mga ibang mga alagad. Ang problema lang, takot sa kanya yung mga apostles na iba kasi siya yung nanguusig sa kanila before. At siya yung pumatay kay Esteban na alagad ng Panginoon. Kaya natatakot sa kanya yung ibang mga brothers and sisters. Pero, ang nangyari, sa verse 27, sinabi po dito, subalit kinuha siya ni Bernabe at iniharap siya sa mga apostol, isinalaysay sa kanila kung paano nakita niya sa daan ang Panginoon. Kaya dito, si Bernabe na anak ng pagpapalakas ng loob, kinuha niya si Apostol Pablo at tinulungan niyang makapasok sa grupo ng fellowship. Sa ating mga naligtas, ganun din po. Hindi maiiwasan sa church na mayroon kang mga brothers and sisters na nakakapalagayan lang ng loob. Kapag kinausap mo siya, kahit 10 minuto pa lang kayo magkausap na ibahagi mo na yung buong buhay mo sa kanya. Pero sa ibang sisters, 10 taon na kayo magkasama sa church, pero parang ang hirap ibahagi yung laman ng puso mo sa kanya. Pero dito, si Bernabe, ang ginawa niya, inakay niya si Pablo sa loob ng, o doon sa circle ng fellowship. Sa ating mga naligtas, ganun din. Meron po mga bagong save na kailangan nating akayin doon sa loob ng fellowship. Siyempre, magkakakilala na po kayo. Pwedeng magkapalagayan na kayo ng loob doon sa ibang mga brothers and sisters. Pero, we must think, yung mga newly saved, kailangan natin silang ipasok doon sa loob ng bilog ng ating fellowship. Halimbawa, meron pong na-discipline o kaya naman, napalayo talaga sa church. Ang unang approach, ipasok natin siya sa fellowship. Kausapin nyo ng masinsinan, then i-share nyo yung heart nyo sa kanila. Huwag nyong i-expect na mag-o-open sila sa inyo, kundi kayo yung mag-open ng heart ninyo sa kanila. Unless na ikaw yung mauna, tsaka sila susunod sa iyo. Naintindihan nyo ako? Kayo po yung unang mag-open ng heart ninyo sa kanila. Kahit sa tingin mo, hindi ka sasagutin, yung pag tinanong mo isang sagot lang, i-open mo po yung heart mo, then ikaw yung unang mag-share. Then hatakin nyo po sila sa loob ng fellowship. Dahil kay Bernabe, si Pablo, nagawa niya pong mag-abide doon sa fellowship, at bilang resulta sa verse 28, kaya siya ay naging kasakasama nila sa Jerusalem. Verse 29, na nangangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoon. Magagawa rin po nating maipangaral ng may katapangan yung Ibanghelyo ng Panginoon kung tayo po ay merong unity sa fellowship. Kaya sa halip na i-judge yung isang brother o isang sister dahil sa kakulangan na nagagawa niya, mas tulungan natin sila na ma-overcome yung mga pinagdadaanan nila na nagpapahirap sa kanila sa Christian life. Okay po ba? Okay. Then, tignan din po natin yung isa pang example. Gawa, chapter 15, sa verse 39,
Gawa, chapter 15, magmula verse 39. Verse 37 po hanggang verse 40. Gawa chapter 15 po, verse 37 hanggang 40. Basahin po natin. Nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Ngunit minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. At nagkaroon ng mainit ang pagtatalo, ano pat naghiwalay at isinama ni Bernabe si Marcos at naglayag patungo sa Cyprus. Ngunit pinili ni Pablo si Silas at sila'y umalis at ipinagtagubilin ng mga kapatid sa biyaya ng Panginoon. Kaya dito, nagkaroon po ng mainitang pagtatalo sa pagitan po ni Pablo at ni Bernabe. Bakit? Nais ni Bernabe na muling isama po si Marcos doon po sa mission trip. Ang problema lang, si Pablo ayaw niya na pong isama si Marcos. Bakit? Kasi nung unang mission trip, humiwalay. Umuwi po si Marcos. Si Marcos po, yung background niya, meron po siyang kakayanan physically. Pwedeng siya po ay hindi sanay sa hirap. Kaya nang maranasan niya yung hirap doon sa mission trip habang kasama si Pablo at si Bernabe, pwedeng hindi niya kinaya. Kaya yun yung naging dahilan, kaya siya umuwi habang nasa mission trip. Dahil sa bagay na yon, ayaw na siyang isamang muli ni Pablo. Baka ulitin niya kasi. Ngayon kapag inulit niya, sumasisira yung mission trip. Gayunpaman, si Bernabe, meron siyang puso na i-restore si Marcos. Kaya dito, sinabi sa verse 37, nais ni Bernabe na kanilang isama si Juan na tinatawag na Marcos. Pero minabuti ni Pablo na huwag isama ang humiwalay sa kanila mula sa Pampilya at hindi sumama sa kanila sa gawain. Pero alam niyo po ba, kahit na naghiwalay si Pablo at Bernabe at isinama ni Pablo si Silas at si Bernabe naman ay si Marcos, si Marcos po, ito yung naging turning point niya para makabalik sa gawain ng Diyos. Actually, disqualified na po dito kaagad si Marcos kasi umuwi siya. Nag-fail siya sa pagsama sa kanila doon sa unang mission trip. Pero si Bernabe, binigyan niya ng chance si Marcos na sumamang muli at gawin yung gawain muli ng Diyos. Kaya tignan natin yung naging resulta ng pagtulong ni Bernabe kay Marcos. Ikalawang Timoteo sa chapter 4 sa verse 11. Ikalawang Timoteo chapter 4 sa verse 11. Basahin po natin, Ikalawang Timoteo, chapter 4, sa verse 11, 3-1. Si Lucas lamang ang kasama ko, sunduin mo si Marcos at isama mo, sapagkat siya'y kapakipakinabang sa aking ministeryo. Kaya bago matapos yung pagsulat ni Pablo ng Bible, binanggit niya po yung pangalan ni Marcos. Sinabi niya dito, sunduin mo si Marcos at isama mo sapagkat siya'y kapakipakinabang sa aking ministeryo. Sa unang point, ayaw niya nang isama si Mark. Kasi baka gawin niya ulit yung ginawa niya noon. Pero dito, si Marcos ay naging kapakipakinabang sa kanya para sa ministry. Dahil kanino? Dahil kay Bernabe. Kung wala yung tulong ni Bernabe, hindi makakabalik si Marcos. At kung hindi nakabalik si Marcos, walang Book of Mark sa Bible. Kaya dahil dito, si Marcos ay nakabalik at muli niyang nagawa yung gawain ng Diyos at naisulat niya pa yung aklat ni Marcos o yung ebanghelyo ayon kay Marcos. May mga kapatiran po na kailangan nating balikan. Pwedeng nahihiya na silang bumalik sa church at kailangan nila ng someone na mag-guide sa kanila pabalik. Then if we can help them, gawin po natin. Pero kung medyo sensitive po yung case nila, itanong nyo muna kay Pastor Lee kung ano yung dapat ninyong gawin. At kung okay lang ba, natulungan nyo silang makabalik ng church. Okay po? Opo. So sana, tulungan natin yung mga brothers and sisters. Kung nakakapag-abide ka, hindi tayo dapat na tayo lang yung makontento na nakakapag-abide tayo. Kailangan din natin tignan kaliwat kanan kung nandyan ba yung mga brothers and sisters na newly saved at kung nandyan din ba yung mga brothers and sisters na matagal nang naligtas. Kung wala, sila yung target number 1 para ma-restore at makabalik. Kaya sa Manila Central Church, mabibingi at maririndi po kayo sa term na restoration. Sabi ko, ano to Israel?
Pag may nawawala po kasi ang term ng mga brothers and sisters doon ay restoration. Evangelist, pa-counseling po for restoration. Sabi ko, wow, restoration? Anong meron? So, tulungan natin silang makabalik sa Diyos para magawa po nila yung gawain ulit ng Diyos. Ngayon, pangatlo, pinapanumbalik tayo ng Diyos kung tayo ay magsisisi. Tingnan natin, 2 Samuel, chapter 12, sa verse 9. 2 Samuel, kapitulo 12, sa versikulo 9. Ikalawang Samuel po, kapitulo 12, sa versikulo 9. Kung nakita niyo po yung 2 Samuel, chapter 12, sa verse 9, basahin po natin. Bakit mo hinamak ang salita ng Panginoon upang gumawa ng masama sa kanyang paningin? Tinaga mo ng tabak si Urias na Heteo at kinuha mo ang kanyang asawa upang maging iyong asawa. At pinasalang mo siya sa pamamagitan ng tabak ng mga Amonita. So alam po natin yung kwento. Ito po yung dalawang naging kasalanan ni David. Pagkatapos una, sinipingan niya si Bathsheba. At dahil sa pangangalo niyang iyon, pinatay niya rin po si Urias. Dahil sa malaking kasalanang ito, makikita po natin yung galit ng Diyos sa ginawang kasalanan ni Haring David. So dito po, makikita po natin yung isang mahalagang aral. Kapag yung isang taong naligtas ay nagsisi mula doon sa kanyang pagkakamali, magagawa niyang makabalik sa Diyos. Tignan po natin, Unang Hari, Aklat ng Unang Hari, chapter 1, mula verse 3 hanggang 4. Unang Hari, chapter 1, mula verse 3 hanggang 4. Sorry. Unang Hari po, chapter 1, mula verse 3 hanggang verse 4. Basahin po natin ang sabay, 3, 2, 1. Kaya't kanilang inihanap siya ng isang magandang dalaga sa buong nasasakupan ng Israel. Natagpuan si Abisag na Sunamita at dinala siya sa hari. Ang dalaga ay napakaganda at siya'y naging tagapag-alaga ng hari at naglingkod sa kanya, ngunit hindi siya nakilala ng hari. So sa unang pagkakataon, si David, sinadya niya talaga yung kanyang pagkakasala. Pagkatapos niyang maglakad sa kanyang pasilyo ng kastilyo, nakita niya yung isang babaeng naliligo. Pinatawag niya ito at kanyang sinipingan. Tapos ipinapatay niya rin yung asawa, si Urias. Pero dito sa pagkakataong ito sa Unang Hari, makikita po natin may pinag-iba kung paanong kumilos si David. Sinabi dito, kaya't kanilang inihanap siya ng isang magandang dalaga sa buong nasasakupan ng Israel at natagpuan si Abisag na Sunamita at dinala siya sa hari. So sa tagpong ito, yung hari po ay matanda na. So kailangan niya ng tagapag-alaga, isang dalaga. So sabi sa verse 4, ang dalaga ay napakaganda at siya'y naging tagapag-alaga ng hari at naglingkod sa kanya, ngunit hindi siya nakilala ng hari. Kapag sinabi po sa Bible na nakilala, it means nagkaroon ng relasyon. Dito si Haring David, hindi niya na inulit yung kanyang pagkakamali. Alam niya na nagkamali siya doon kay Bathsheba. Pero dito, kay Abisag, hindi niya na po inulit yung kanyang pagkakamali sa babae. Bilang isang naligtas, kung talagang tunay na nagsisi ka at gusto mong makabalik sa Diyos, you will not repeat yung parehong pagkakamali na ginawa mo noon. Yung dahilan kung bakit paulit-ulit ka doon sa paggawa ng kasalanan na yun, ibig sabihin noon, wala pang tunay na pagsisisi. Iba po yung tunay na pagsisisi bago tayo naligtas at yung pagsisisi pagkatapos nating maligtas. Before, kailangan natin yon, yung genuine repentance para preparation sa gospel. Pero yung pagsisisi pagkatapos maligtas, yun po yung continual or patuloy na pagsisisi para yung fellowship natin ay mapanatili at ma-recover natin sa Diyos. Naintindihan niyo po ako? Kaya dito, si Haring David, hindi niya na po inulit yung kanyang pagkakamali. Kaya ang gusto ng Diyos, para tayo po ay makabalik sa Kanya, we must repent. Kung mayroong kasalanan, kailangan nating talikuran at hindi na talaga gawin yung pagkakasalang iyon.
Tignan natin, Apokalipsis, chapter 2. Hanggang anong oras po tayo ulit? 11:50? 30. 11:30. Konti na lang po. Apokalipsis, Kapitulo 2, sa bersikulo 4 hanggang bersikulo 5. Basahin po natin, verse 4 hanggang 5, 3, 2, 1. Ngunit ito ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Kaya sinabi ng Biblia sa Iglesia ng Efeso, sinabi po, alalahanin mo kung saan ka nahulog, magsisi ka at gawin mo ang mga bagay na ginawa mo noong una. Kung hindi, darating ako sa iyo at aalisin ko ang iyong ilawan mula sa kinalalagyan nito, malibang magsisi ka. Kung hindi tayo magsisisi sa ating kasalanan, yung pong ilawan o yung work ng Holy Spirit, una, mawawala yon sa atin. Pagkatapos nun, kung patuloy tayo sa pagkakasala, madudungisan natin yung church at yung pagkilos ng Holy Spirit sa church ay mawawala. Isang trahedya sa isang church na walang pagkilos ng Holy Spirit. Yes, you can gather. Pwede kayong mag-imbita. Pwede kayong umawit ng papuri sa Panginoon, pero walang maliligtas sa pamamagitan ninyo. Kaya dito, kailangan nating magsisi. If you found yung sarili mo na nasa kasalanan, repent. Kung hindi ka magsisisi, God will never help you to be restored. Naintindihan niyo po ako? Kaya bago kayo matulog, everyday, reflect. Try niyong balik tanaw sa mga ginawa niya po sa maghapon. Kung mayroon man kayo nagawang hindi tama sa harapan ng Diyos, pagsisihan niyo po yun. Hindi para maligtas, kundi para ma-restore yung fellowship natin sa Diyos. Naintindihan niyo po ba ako? Okay. Tignan po natin sa Jonas. Aklat ni Jonas. Jonas, Mikas, Nahum. Yan po yung mga magkakasunod po na aklat. Chapter 3, verse 1 hanggang 3. Aklat ni Jonas, chapter 3, mula verse 1 hanggang 3. I-extend ko lang po ng kahit 5 minutes. Okay lang po ba? Isumbong nyo na lang po ako kay Pastor Lee. Jonas chapter 3, mula verse 1 hanggang 3. Basahin po natin. Ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon na nagsasabi, bumangon ka at pumaroon ka sa Ninive, sa isang malaking lungsod na iyon, at ipangaral mo ang pangaral na aking sinabi sa iyo. Sa gayon bumangon si Jonas at pumunta sa Ninive. Ayon sa salita ng Panginoon, ang Ninive ay isang napakalaking lungsod at 3 araw bagtasin ang luwang. Kaya dito sinabi, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas sa ikalawang pagkakataon. Yes, we might have sin. Pwede tayong magkaroon ng mga pagkakamali habang tayo po ay nasa loob ng church. Pero you must remember, yung Diyos, siya yung Diyos ng second chance. Hindi niya hinahayaan na panagkamali tayo tapos na. Kundi pagkatapos natin magkamali, ibinibigay muli ng Diyos yung pagkakataon at yung biyaya niya para tayo ay makagawa ulit para sa Diyos. Kapag nagkamali ka ngayon, ano po yung sinasabi ng Diyos? Ito yung biyaya, anak. Gawin mo ulit. Sikapin mo ulit na hindi mo na ma-fail. Sikapin mo ulit na magawa mo na ito ng maayos. Naintindihan niyo po ako? Kaya maganda rin po yung heart na nagpipray ng ganito. Panginoon, kahit kulang ako, kahit marami akong pagkakamali na nagagawa sa harapan mo, pero pakiusap, panatilihin mo ako sa church at tulungan mo pong magamit yung Christian life at yung buhay ko para sa iyong kaluwalhatian. Si Jonas, sa unang pagkakataon, nag-fail siya. Bakit? Nagpunta siya sa Tarsis. Pinapupunta siya ng Diyos sa Ninive para mangaral sa mga taga-Ninive. Pero ang problema, pumunta siya doon sa kabilang dako. Pero hindi siya sinukuan ng Diyos.
binigyan siya ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para gampanan ulit yung kanyang tungkulin. Kaya wag ho kayo bastang ma-discourage. Sa halip na ma-discourage, dapat nga mas ma-encourage ka pa na gumawa para sa Diyos kung nagpumalya ka na nung una. Naintindihan niyo po? Kaya yung Diyos, siya yung Diyos ng second chance. Then, last na lang po, isang pinakamahalaga at pinakamagandang bagay na ginagawa ng Diyos para tayo ay ma-restore ay nasa Hebrews chapter 12 sa verse 2. Last verse na po ito. Hebrews chapter 12 sa verse 2. Aklat ng Hebreo, kapitulo 12, sa versikulo 2 po, basahin natin. Pagmasdan natin sa Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan, ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Kaya dito, para tayo po ay makapanumbalik sa Diyos, ano po yung dapat natin gawin? Sa English, look unto Jesus. Sa Tagalog, pagmasdan natin si Jesus. Sinabi na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya. So, sa pamamagitan ni Jesus, tayo po ay naligtas. Kaya kung titignan mo si Jesus na namatay doon sa krus, you can be restored. So, kailan ba natin napagmamasdan si Jesus? Kapag may Bible seminar. Kaya yung ating Bible seminar, hindi lang po yung para sa mga baguhan or invitees, kundi para din po sa mga datihang members. Para saan? Para higit nating maalala kung bakit namatay si Jesus sa krus. Kapag lagi niyo pong pinagmamasdan si Jesus, yung Bible seminar, mas lalo kayong nai-encourage, mas lalong lumalaki yung heart ninyo para mag-sacrifice sa Ebanghelyo. Kaya isang best way para ma-restore ka, pagmasdan mo si Jesus, pakinggan mo ulit yung Bible seminar. Naintindihan niyo po ako? Bakit? Kasi nandun yung paraan at nandun yung ginawa ni Jesus sa Bible seminar. Kapag pinapakinggan natin yung palagi, yung ating puso ay napupuno ng pag-ibig. Kaya ibinahagi ko po yung ilang mahalagang bagay patungkol sa Diyos na nagpapanauli. Una, pinapanauli ng Diyos yung mga makasalanan sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Pero bago natin ipangaral yung Ebanghelyo, yung must check kung talaga bang naintindihan nila yung tungkol sa pagsisisi. Then, pagkatapos niyon, yung mga hadlang para sa mga makasalanan na makabalik sa Diyos. Number 1, kasalanan. Pangalawa, yung mga alalahanin ukol sa buhay na ito. Pangatlo, yung katamaran. At kasunod na bagay, paano pinapanumbalik ng Diyos yung mga naligtas na Kristiyano? Una at pinakamahalaga, words of God. Kailangan natin magkaroon ng salita ng Diyos sa ating puso. Pangalawa, sa pamamagitan po ng mga brothers and sisters. Kagaya ni Bernabe, kinakailangan din nating tulungan yung iba na i-encourage na mag-abide sa church at magpatuloy. Ganun din po, yung panghuli, pinapanumbalik tayo ng Diyos kapag tayo ay tumingin kay Jesus. Okay po? Kaya hanggang dito na lamang po, tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Mga baging Diyos Ama na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa inyong biyaya at pag-ibig. Dalangin po namin, Panginoon, yung pasasalamat sa natapos po na Buena Vista Bible Seminar. Hiling po namin, Ama, yung mga newly saved brothers and sisters na naroon ay tulungan niyo po na makapag-abide sa church at magamit at higit pa na lumago. At dalangin din po namin, Panginoon, yung Santa Rosa brothers and sisters sa kanila pong parating na Grand Bible Seminar. Hiling po namin, Panginoon, na gamitin niyo po ng mahalaga yung bawat brothers and sisters na narito at tulungan niyo po sila, Ama, na makapag-abide sa church at tulungan niyo po sila na makapag-evangelize po ng mga ligaw na kaluluwa. Alam po namin na kami ay walang magagawa sa aming sarili lamang. Kaya, Ama, inaasa po namin lahat sa iyo. Kaya pakiusap, kumilos po nawa yung Holy Spirit upang mas marami yung ligaw na kaluluwa po yung maligtas. Malapit na rin po yung aming summer retreat. Tulungan niyo po kami, Ama, na makita yung mga ligaw na kaluluwa na po pwede naming imbitahan sa naturang retreat at tulungan niyo po kami na makapag-prepare in advance para po sa mga bagay na dapat naming ihanda para sa gawaing ito. Lahat ng ito ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Maraming salamat po.